The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Para kay Mama Del Macarandan at kay Inang Esther Perez, kay Ma'am Aida Chua, and kay Ate Nati Ocampo Versosa. Ito na po ang ating idol, Brad Jeff Eliscopides sa The Daily Brad. Brad, good morning. Thursday na. Good morning, Ted. Bisperas na ng Biyernes. Good morning, Pastor, Ted. Good morning. Parang tinapi ka ni Ate Grace. Huy, Daily Brad na. Yes. Yun, hindi ka pa nakapagsuklay. Pero maraming salamat pa rin sa iyong sakripisyo every single day. Pwede silang, pwede silang maging magkapatid ni Attorney Joseph Estrada. Joseph Estrada. Napagkamalan si attorney kahapon na si Pastor Jeff eh. Parehong mistisuhin. Oo, pareho ding balbasaraduhin. Sige. Okay, Brad, I'm go sure ahead. gwapo rin yun. Ay, oo Ay, naman. oo. Walang kaduda-duda. Yan, well, salamat sa inyong pagsubaybay. Yeah, good morning. Good morning. Okay, Brad, all ears na kami. Yes, Brad, nandito tayo sa tema ng ating plot twist. Yung mayroon kang hinihiling kay Lord, kala mo ibibigay na or tipong bakit iba yung naging siste. And maganda yung kwento nito ni Apostol Pablo. Meron siyang tanong, Lord, ba't hindi nawawala? Yung sakit, yung pinagdaraanan niya, meron tinatawag na thorn in the flesh na sinasabi rito sa Biblia. So may mga bagay po ba sa buhay natin na paulit-ulit yung pinagdarasal, matagal mo nang gustong mawala, pero nandiyan pa rin. Maaring sakit na physical, maaring yung struggle mo pinansyal, maaring insecurity mo, yung fear of the future, maaring isang temptasyon yan, emotional burden, relational problem, at minsan, sasabi mo, Lord, bakit hindi mo ba inaalis? Well, maganda po yung kwento ni Apostol Pablo. Isa siyang apostoles, as we know, no? Ni Jesus. Isa siyang magaling na preacher, miracle worker. Pero meron nga siya pinagdaanan. 3 times niyang sinasabi, Lord, tanggalin niyo na itong thorn in the flesh. Whatever it is, whether physical or emotional, 3 beses, hindi siya pinakinggan. Sinagot siya, pero iba yung sagot sa inaasahan niya. Sabi sa 2 Korinto 12:9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Sabi ni God, Paul, hindi ko gagawin yung hinihiling mo because my grace is sufficient for you. It's made perfect in your weakness. Hindi inalis ng Diyos yung thorn, binigyan siya ng grace. So gusto ko lang po i-share sa inyo, our weakness minsan iniisip natin kahinaan, pero alam nyo kapag malakas ako, okay, iniisip ko, kaya ko to. May connection ako sa Malacanang, may connection ako sa ganito, hindi na kita kailangan, Lord. Kayang-kaya kong labasan tong problema na to. Pero pagka mga bagay na mahina tayo at wala tayong kalakasang malampasan, sinasabi ng Diyos, sa kahinaan mo, doon ko pamamalas ang kalakasan ko. So God allows certain weakness to keep us humble, to keep us dependent, and to keep us close to Him. The goal is not comfort, yun na natuklasan ni Paul. The goal is dependence. So not all struggles are removed, hindi lahat ng problema, sakit, kahinaan, inaalis ng Diyos. Minsan ginagawa niya, binabago niya yung pananaw natin at binibigyan tayo ng lakas para dalhin ito sa gitna ng karamdaman pinagdadaanan natin. So number 1, accept God's grace. Hindi ka kulang, sapat ang grasya ng Diyos sa pinagdadaanan mong cancer na yan. Pangalawa, stop striving, start depending. Hindi sariling lakas, ask tayo kay Lord ng divine strength. At pangatlo, turn your weakness into worship. Sa kalagitnaan po ng pinagdadaanan mo, stop complaining and start worshiping. I-magnify natin si Lord. For when I am weak, sabi ni Paul, then I am strong. Anong thorn ang pinagdadaanan mo ngayon? Paano ka nagre-react sa frustration sa buhay mo na hindi mo matanggap o makuha ang sagot? Kaya mo ba magtiwala ng sapat sa grasya ng Diyos? Kaya God's grace is enough even when your strength is not. 2 Korinto 12:9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Tayo manalangin, Panginoon. Alam ko maraming mga kababayan namin ngayon nanghihina, maaring humina o nawala na ng pag-asa. Humihina ang pangatawan, humihina, Lord, ang kanilang isipan, humihina, Lord God, ang ibang area ng buhay nila. Ngunit, Lord, sa aming kahinaan, doon mo pinamamalas sa iyong kalakasan. Kaya, Lord, pag kami walang-wala ng makapitan, walang-wala ng masandalan, sa iyo lamang kami sumandal at kumapit dahil alam namin, your grace is enough.
Salamat, Panginoon, sa iyong tiwala sa amin na kami aasa sa iyo. In Jesus' name. Amen. Panginoon, muli po salamat na marami sa aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi. Bless his mission at lahat po ng aming nakapakinig na ito pong inaabangan araw-araw. Ngayong araw na ito, gabayan niyo po kaming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad, sa iyong muli paalaala. Lalo na doon sa yung napapaghal at naghihintay at nahihirapan. Amen. Alright, so Brad, bukas ay Friday na. Talaga naman, baby girl. Mayo 8 na. Bilis, di ba? Bukas, May 8 na. Next month, makakalahati na tayo ng taon. Sa lahat ng mga mother, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mama Tess and Mama Elaine. At kay Ate Grace, Pastor Jeff, Happy Mother's Day. Opo. Yan, nga sa weekend. Kaya yung service natin ay about Mother's Day. Nice. Oo. Okay. Sa akin din panganay na anak, si Kay. Happy Mother's Day, Kay. Okay. Alright. Yes. Sige, so salamat na marami, Brad. We'll catch you tomorrow. Well, Happy Mother's Day din kay Ate Nessa ng National Kidney Transplant Institute. Nakikinig sa aking nanay na si Neneng Eliscopides sa Cabanatuan. Happy Salamat Mother's po. Day, Nanay Neneng. Helen yun eh. Ay, oo. Naging neneng. Palayo niya Neneng sa, Yun. sa probinsya. Oo. Si Neneng Christy Fermin. Uy. Ay, si nanay pala. Nanay, Happy Mother's Day po, Nay Christy. Yeah. Okay. Sige, magpapaalam na. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa